Isang gabi, sa kalagitnaan ng madilim na Nobyembre 2023, isang eroplano ang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila na naglakbay mula sa Stockholm. Isang lalaking may uban, mukhang pagod na pagod, ang bumaba mula sa eroplano habang karga ang isang binatilyong walang malay. Ang lalaking ito ay si Dr. Eriksson, ang nangungunang neurosurgeon ng Sweden at isang kilalang pangalan sa European medical community. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay isa lamang desperadong ama na nagdala sa kanyang anak na idineklara ng mga medikal na sistema sa buong Europa na walang lunas upang maglakbay sa kabilang panig ng mundo patungo sa Pilipinas upang maghanap ng isang huling kagyat na pag-asa. Ang kuwentong ito ay nagsimula 3 buwan bago. Katatapos lang mag-18 ni Max, ang nag-iisang anak ni Eriksson, ang pinakamagandang yugto ng buhay. Ang binatilyong ito ay matalino mula pa noong bata, namana ang akademikong galing ng kanyang ama at nakatanggap ng acceptance letter mula sa Cambridge University pagkatapos ng high school. Sino ang mag-aakala na, bago pa man siya maghanda na umalis para mag-aral sa ibang bansa, bigla na lang siyang nawalan ng malay sa bahay? Pagkatapos ng pagsusuri sa ospital, ang diagnosis ay parang kidlat na tumama. Sa pinakamalalim na bahagi ng utak ng binatilyo, mayroong isang napakabihirang tumor na nakaposisyon sa isang kritikal at mapanganib na lugar malapit sa ugat-utak na kumokontrol sa paghinga at tibok ng puso. Agad na natigilan si Eriksson. Siya mismo ay isang dalubhasa sa larangang ito. Alam niya higit sa sinuman ang kahulugan nito. Ang tumor na nasa ganoong lokasyon ay mayroong hindi kapani-paniwalang mataas na panganib sa operasyon. Kung magkamali ng kaunti, maaari nitong sirain ang sentro ng buhay at ang pasyente ay maaaring mamatay agad. Higit pa rito, kahit na perpekto ang medikal na sistema ng Sweden, mayroon itong mga limitasyon sa ganitong mataas na komplikadong neurosurgery. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga pangunahing sentro ng medisina sa buong Europa, mula London hanggang Paris, mula Berlin hanggang Zurich. Hinanap niya ang bawat nangungunang espesyalista na kilala niya. Ang resulta ay pareho. Lahat ng nakakita sa imahe ay nagkaroon ng parehong ekspresyon, nagsisimula sa pagkunot ng noo, pagkatapos ay pag-iling ng ulo, at sa huli ay sinabi sa isang boses na puno ng pakikiramay, "Eric, ikinalulungkot ko, ang posisyon na ito ay masyadong mapanganib. Hindi namin inirerekomenda ang operasyon." Isang dating kasamahan ang mas nagpakatotoo sa kanya ng pribado, "Kaibigan, ikaw mismo ay doktor. Dapat mong maunawaan na kahit gawin pa natin ang operasyon na ito, hindi aabot sa 5% ang tagumpay, at kahit maging matagumpay, ang iyong anak ay maaaring maging isang sleeping prince sa halip na gumaling. Sa halip na hayaan siyang magdusa sa operating table, mas mabuti pang hayaan siyang mamuhay ng komportable sa nalalabi niyang buhay." Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding sakit kay Eriksson na parang sinaksak ang kanyang puso. Ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng komportable sa nalalabi niyang buhay? Hindi ba't iyon ay isang paghihintay sa kamatayan? Paano niya matatanggap iyon? Siya ang nag-iisang anak niya. Pinanood niya itong lumaking matalino at magaling mula sa pagkabata. Ngayon, hahayaan niya lang ba itong mamatay? Hindi niya magagawa. Habang nawawalan na siya ng pag-asa, isang dating estudyante na nagtrabaho sa Pilipinas ang nagpadala sa kanya ng email. Ang estudyanteng ito, si Noah, ay dating nag-research sa ilalim ni Eriksson bago nag-exchange student sa Asia. Isinulat ni Noah sa email, "Professor, nauunawaan ko ang inyong kalagayan ngayon. Gusto ko lang ipaalam sa inyo ang isang posibilidad. Nakakita na ako ng ilang napakagaling na neurosurgeon sa Pilipinas. Ang kanilang karanasan sa paghawak ng ganitong komplikadong operasyon ay higit sa aming inaasahan. Ang medical team sa Philippine General Hospital sa Maynila ay may natatanging kahusayan sa pagharap sa mga kasong hindi tinatablan ng iba. Subukan niyo po silang kontakin." Nang makita ni Eriksson ang email na ito, ang una niyang reaksyon ay pag-aalinlangan. Hindi ba't ang Pilipinas ay isang maliit na bansa? Paano ngang antas ng medisina sa Asya ay makakahigit sa Europa? Baka ito ay isa lamang pampalubag loob mula sa isang estudyante? Ngunit nang pag-isipan niyang muli,
Mayroon pa ba siyang ibang pagpipilian? Ang Europa ay nagbigay na ng hatol na kamatayan. Sa halip na maghintay ng walang magawa, mas mabuti pang sumugal. Agad siyang nagsimulang mag-research. Ang kanyang pag-aaral ay talagang ikinagulat niya. Ang kagawaran ng neurosurgery ng Philippine General Hospital ay may mataas na internasyonal na reputasyon. Ang dami at kalidad ng mga akademikong artikulo na inilathala ay kahanga-hanga, lalo na sa paghawak ng mga komplikadong tumor sa utak. Ang kanilang success rate ay mas mataas kaysa sa average ng Europa at Amerika. Natuklasan din niya ang isang napaka-interesanteng phenomenon. Maraming pasyente na isinuko na ng mga doktor sa Europa at Amerika ang nakakita ng huling pag-asa sa Pilipinas. Agad siyang nakipag-ugnayan sa PGH at ipinadala ang lahat ng medikal na record ni Max. Hindi inaasahan, napakabilis ng tugon. Wala pang 2 araw, may sagot na. Ang tumugon ay si Dr. Ricardo Cardo de Guzman, ang pinuno ng neurosurgery, isang Filipino na nasa kalagitnaan ng 50s. Sa email, detalyado niyang sinuri ang kondisyon ni Max at malinaw na sinabi na ang operasyon ay mahirap ngunit hindi imposible. Handa kaming subukan. Dahil dito, dinala ni Erickson ang kanyang anak sa Maynila. Pagkababa ng eroplano, patuloy na tumitibok ang kanyang puso. Ito ay isang hindi pamilyar na bansa. Iba ang wika, iba ang kultura. Paano kung may problema? Ngunit nang tiningnan niya ang kanyang anak na walang malay sa kanyang bisig, alam niya na wala siyang ibang pagpipilian. Pagdating niya sa Philippine General Hospital, nakaranas siya ng tunay na pagkamangha. Ang laki at modernong kalagayan ng ospital ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Ang malinis at maliwanag na mga pasilyo, ang mga makabagong medikal na kagamitan, at ang abala ngunit organisadong medical staff ang pangkalahatang kapaligiran ay nagparamdam sa kanya na hindi siya dumating sa isang umuunlad na bansa, kundi sa isang sentro ng medikal na mas modernong kaysa sa Europa. Ang sumalubong sa kanya ay isang batang nurse, si Nurse Maria Maris Reyes. Mahusay siyang magsalita ng Ingles at ang kanyang kilos ay mahinahon at propesyonal. Tinulungan niya si Erickson na asikasuhin ang lahat ng proseso ng pagpasok sa ospital sa loob lamang ng wala pang kalahating oras. Ang kahusayang ito ay ikinagulat ni Erickson. Alam niya na sa Sweden, ang pagpila pa lamang para magparehistro ay nangangailangan na ng ilang oras ng paghihintay, hindi pa kasama ang pag-asikaso sa mga komplikadong proseso. Hindi nagtagal, dumating si Dr. Cardo de Guzman, ang punong doktor. Siya ay isang lalaking nasa katamtamang edad, medyo seryoso, at may nagsisimula ng umuuban na buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay napakatatag. Maingat niyang sinuri ang lahat ng resulta ng pagsusuri ni Max, at pagkatapos ay nagsalita sa matatas na Ingles kay Erickson. Dr. Erickson, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. Ang operasyon na ito ay talagang mapanganib, ngunit ang aming team ay nakagawa na ng maraming katulad na kaso. Ang aming success rate ay lumampas sa 75%. Siyempre, hindi ako makakapagbigay ng 100% garantiya, ngunit sinisiguro ko sa inyo na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Halos hindi makapaniwala si Erickson sa kanyang narinig. Dapat niyang malaman na ang mga espesyalista sa Europa ay nagbigay lamang ng mas mababa sa 5% success rate. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Hindi niya maiwasang magtanong, "Doktor, bakit napakataas ng inyong success rate?" Ngumiti ng bahagya si Dr. Cardo de Guzman at sinabi, "Dahil marami kaming ginagawa, iyan. Sa Pilipinas, kahit na hindi kasing yaman ang aming medikal na kagamitan tulad sa Europa at Amerika, ang aming mga doktor ay may labis na karanasan. Alam niyo ba, ang dami ng trabaho ng isang doktor sa Pilipinas ay 3 hanggang 5 beses na mas marami kaysa sa isang doktor sa Europa at Amerika. Araw-araw, kailangan naming harapin ang maraming komplikado at mahirap na kaso. Samantalang kayo, baka 1 beses o 2 beses lang kayong makakita ng ganitong kaso sa isang taon. Para sa amin, halos buwan-buwan. Ang aktwal na paggawa ang lumilikha ng kahusayan. Kung mas marami ang ginagawa, mas marami ang karanasan." Ang mga salitang ito ay nagpalalim sa pag-iisip ni Erickson. Tama, ang medikal na sistema ng Europa ay perpekto.
Ngunit dahil sa labis na detalyadong dibisyon ng mga disiplina, bawat doktor ay responsable sa isang makitid na saklaw at bihira silang makakita ng mga komplikadong kaso. Sa kabilang banda, ang mga doktor sa Pilipinas ay humaharap sa isang malaking populasyon at iba't ibang sakit na nagbibigay sa kanila ng matibay na pagsasanay sa kasanayan. Pagkatapos ng 2 araw, ang buong medical team ay handa na para sa operasyon ni Max. Si Erickson, bilang isang senior na doktor, ay lumahok sa buong talakayan. Natuklasan niya na ang kahusayan ng team na ito ay hindi magpapatalo sa alinmang nangungunang team sa Europa at sa ilang detalye, mas maingat pa sila. Halimbawa, ginamit nila ang pinakamodernong 3D imaging technology upang tumpak na matukoy ang posisyon ng tumor ni Max sa utak sa antas na milimetro. Pagkatapos, ginaya nila ang higit sa 10 iba't ibang ruta ng operasyon at inulit-ulit na sinuri kung aling ruta ang may pinakamababang panganib. Nag-organiza pa si Dr. Cardo ng isang espesyal na interdisciplinary meeting na nag-imbita ng mga espesyalista mula sa anesthesiology, radiology at intensive care unit upang talakayin ng magkasama, tinitiyak na walang magiging pagkakamali sa bawat hakbang. Ang istriktong saloobin na ito ay nagbigay kay Erickson ng higit na kumpiyansa. Bigla siyang napagtanto na baka mali ang kanyang dating pag-unawa sa Pilipinas. Hindi ito isang lugar na nahuhuli, kundi isang rehiyon na may malalim na medikal na kaalaman. Itinakda ang operasyon sa umaga ng 3 araw, alas 8. Kinagabihan, halos hindi nakatulog si Erickson. Nakaupo siya sa balkonahe sa harap ng kuwarto ng pasyente. Tinitingnan ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay puno ng komplikadong emosyon. Ito ang kanyang huling pag-asa. Kung mabibigo pa rin ito, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin niya. Alas 5 ng umaga, dumating ang nurse para maghanda. Dahan-dahang binuksan ni Nurse Maris ang pinto ng kwarto ng pasyente at nagsalita sa mahinahong boses, "Doktor Erickson, oras na po para maghanda." Tumango si Erickson. Pumasok sa kwarto, tiningnan ang kanyang anak na nakahiga sa kama. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Hinawakan niya ang kamay ni Max at bumulong sa Swedish. "Mahal kong anak, kailangan mong lumaban. Hihintayin ka ni tatay sa labas." Si Max, kahit walang malay, ay tila nakarinig ng tawag ng kanyang ama. Bahagyang gumalaw ang kanyang daliri. Ang maliit na galaw na ito ay nagbigay kay Erickson ng pag-asa. Yumuko siya. Hinalikan ang noo ng kanyang anak at pagkatapos ay pinanood ang mga nurse na itulak ang kama patungo sa operating room. Sa waiting area sa harap ng operating room, hindi mapakali si Erickson. Minsan siyang tumatayo at naglalakad, minsan naman ay umuupo at tumatayo ulit. Sa tabi niya ay may ilang pamilya ng pasyenteng Pilipino na naghihintay din. Nakita nila ang nag-aalalang dayuhan at tumingin sa kanya ng may pagdamay. Isang babaeng nasa katamtamang edad ang nagabot pa ng bote ng tubig at nagsalita sa hindi masyadong matatas na Ingles. "Uminom po kayo, doktor. Ang ospital na ito ay napakahusay. Huwag po kayong mag-alala ng sobra." Ang simpleng kilos na ito ay nagdulot ng init sa puso ni Erickson. Kinuha niya ang tubig at nagpasalamat at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghihintay ng balisa. Lumipas ang oras, minuto sa minuto. Oras sa oras, 2 oras, 3 oras. Ang pinto ng operating room ay nananatiling sarado. Nang umabot sa 4 na oras, malapit nang masira si Erickson. Alam niya na matagal talaga ang ganitong uri ng operasyon, ngunit ang bawat minutong paghihintay ay tila 1 taon. Nagsimula siyang manalangin sa kanyang isip, humihiling sa Diyos na protektahan ang kanyang anak, at humihiling sa mga Filipino na doktor na makagawa ng himala. Sa wakas, pagdating ng 5 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Cardo de Guzman, ang punong doktor. Kahit mukhang pagod na pagod ang kanyang mukha, may ngiti sa kanyang labi, tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabi kay Erickson, "Ang operasyon ay matagumpay. Ang tumor ay ganap na naalis, at walang mahalagang ugat na nasira. Magigising ang inyong anak sa lalong madaling panahon." Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan si Erickson. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nauutal siyang nagtanong, "Totoo ba? Totoo ba? Nagtagumpay?"
Tumango si Dr. Cardo. Oo, nagawa namin. Hindi na mapigilan ni Erickson ang kanyang emosyon. Nang hina ang kanyang tuhod, lumuhod siya sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha, at umiyak ng malakas. Ang mataas na respetadong espesyalista na ito sa European medical community ay ngayon ay isa lamang ama na nagbuhos ng luha ng kaligayahan para sa muling pagsilang ng kanyang anak. Umiyak siya at sinabi, "Salamat. Salamat sa inyo. Ang Diyos ay nasa Pilipinas. Ang Diyos ay narito." Ang medical staff at iba pang pamilya ng pasyente sa paligid ay naantig sa eksenang ito. Mayroon pang umiyak. Lumapit si Nurse Maris at dahan-dahang tinulungan si Erickson na tumayo. Inabot ang tissue at sinabi, "Dr. Erickson, iyan ang nararapat naming gawin. Halika na, dadalhin kita para makita si Max sa ICU." Nakita ni Erickson ang kanyang anak na katatapos lang operahan. Walang malay pa rin si Max mula sa anesthesia, ngunit ang lahat ng vital signs ay stable. Nang tiningnan niya ang tuloy-tuloy na linya ng graph sa monitor, naramdaman ni Erickson na iyon ang pinakamagandang kanta sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Muli siyang umiyak, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng kagalakan. Tumayo si Dr. Cardo sa tabi. Detalyadong ipinaliwanag ang proseso ng operasyon. Ginamit namin ang pinakamodernong neuronavigation system kasama ang teknik ng awake craniotomy. Habang inaalis ang tumor, sinubaybayan namin ang neurological function ni Max sa real time. Bagamat napakadelikado ng buong proseso, napakahusay ng pagtutulungan ng aming team. Sa huli, nakamit namin ang pinakaperpektong resulta. Pinakinggan ni Erickson ang mga medikal na terminong ito. Ang kanyang puso ay puno ng paggalang. Ang mga teknik na ito ay pamilyar sa kanya, ngunit ang paglalapat nito ng perpekto sa aktwal na operasyon ay hindi lamang nangangailangan ng teoretikal na kaalaman, kundi pati na rin ng napakalawak na praktikal na karanasan at pambihirang kasanayan. Hindi niya inaasahan na sa Pilipinas, isang lugar na hindi niya kilala noon, ay may ganoong kalakas na medical team. Sa unang araw pagkatapos ng operasyon, nagising si Max. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang ama, hindi makapagsalita si Erickson dahil sa labis na kagalakan. "Tatay?" Mahinang tawag ni Max sa mahinang boses. Pagkatapos ay nagtanong, "Nasaan tayo?" Pinunasan ni Erickson ang kanyang luha at sinabi, "Nasa Pilipinas tayo, sa Philippine General Hospital sa Maynila. Iniligtas nito ang buhay mo." Tumingin si Max sa paligid sa hindi pamilyar na kapaligiran. Pagkatapos ay tumingin kay Nurse Maris na nagche-check ng kagamitan sa tabi at nagtanong sa isang boses na hindi sigurado, "Pilipinas? Akala ko nasa Sweden pa tayo." Ngumiti si Nurse Maris at nagsalita sa Ingles, "Welcome sa Pilipinas, Max. Katatapos mo lang sa isang malaking operasyon, ngunit ayos na ang lahat ngayon." Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng sigla na agad na nagpagaan sa kapaligiran sa kwarto ng pasyente. Makalipas ang ilang araw, napakabilis ng paggaling ni Max. Araw-araw, dumadalo si Dr. Cardo de Guzman para mag-check up. Maingat na sinuri ang iba't ibang indicators at nagbigay ng mga payo para sa rehabilitasyon. Si Erickson ay nanatili sa tabi ng kanyang anak at kasabay nito, maingat niyang pinag-aralan ang pagpapatakbo ng ospital. Natuklasan niya na ang medikal na sistema ng Pilipinas ay maraming bagay na dapat matutunan. Halimbawa, ang saloobin sa serbisyo ng nursing staff, ang taos-pusong pag-aalaga ay isang bagay na hindi magawa ng maraming ospital sa Europa. Sa tuwing pumapasok si Nurse Maris sa kwarto ng pasyente, kumakatok muna siya at pagkatapos ay binabati si Max sa isang magiliw na tono, "Kumusta ka ngayon, Max? Mayroon bang masakit?" At ang mga nurse dito ay hindi lamang mahigpit na sumusunod sa mga utos ng doktor, ngunit aktibo rin silang nagmamasid sa kondisyon ng pasyente at agad na nakakakita ng mga problema. Minsan, nilagnat si Max sa gitna ng gabi. Agad itong natuklasan ni Nurse Maris na naka-duty sa gabi at agad niyang ipinagbigay alam sa doktor para kumilos ng tama sa oras upang maiwasan ang mga posibleng komplikasyon. Napansin din ni Erickson ang isang maliit na detalye. Sa tuwing pumapasok ang mga doktor at nurse para gumawa ng procedure, detalyado nilang ipinapaliwanag kung ano ang kanilang ginagawa at kung bakit.
Ang malinaw na komunikasyon na ito ay nagparamdam sa pasyente at sa pamilya na panatag at hindi sila naiiwan sa dilim. Isang araw, pagkatapos mag-check up ni Dr. Cardo, inanyayahan niya si Erickson na mag-usap sa kanyang opisina. Pareho silang doktor, kaya mabilis silang nag-usap tungkol sa medikal na sistema. Naghain si Dr. Cardo ng 2 baso ng masarap na kapeng barako, iniabot ang isa kay Erickson at sinabi, "Dr. Eric, matagal na kayong nagtatrabaho sa Europa. Dapat ay pamilyar kayo sa sistema doon, tama ba?" Tumango si Erickson. "Oo, nagtrabaho ako sa Sweden ng higit sa 30 taon. Sa totoo lang, bago ako pumunta sa Pilipinas, nag-aalala pa ako tungkol sa antas ng medisina dito. Ngunit ngayon, ganap na akong nagbago ng isip. Ang inyong antas ay hindi nalalayo sa Europa at sa ilang aspeto, mas malakas pa." Ngumiti ng bahagya si Dr. Cardo. "Masyado nyo namang pinalalaki. Sa totoo lang, ang medikal na sistema ng Pilipinas ay mayroon ding maraming problema tulad ng labis na bigat ng trabaho ng medical personnel. Ang pinansyal na presyon ng health insurance ay napakabigat at ang mga medikal na pagtatalo ay dumarami. Ngunit mayroon talaga kaming mga kalamangan sa ilang larangan, lalo na sa karanasan sa paghawak ng komplikado at mahihirap na kaso." "Bakit ganoon?" Mausisa tanong ni Erickson. "Ano ang inyong sikreto?" Nag-isip sandali si Dr. Cardo at sinabi, "Sa tingin ko, mayroong ilang pangunahing dahilan. Una, mataas ang densidad ng populasyon ng Pilipinas na nagre-resulta sa maraming pasyente. Kaya, ang aming mga doktor ay may maraming pagkakataon para sa praktikal na karanasan. Pangalawa, napakahigpit ng aming medical education. Ang pagsasanay ng mga resident doctor ay napakatindi. Ang pundasyon ng kaalaman ay napakatibay. Pangatlo, at pinakamahalaga, ang mga Filipino na doktor ay may malakas na sense of mission. Iniisip namin na ang pagliligtas ng buhay ng mga tao ay isang tungkulin na ibinigay ng Diyos, kaya ginagawa namin ito nang hindi iniisip ang gastos." Ang mga salitang ito ay lubos na nakaimpluwensya kay Erickson. Naalala niya ang maraming doktor sa Sweden na nagtatrabaho ng ayon lamang sa tungkulin. Iilan lang ang lumalabas sa oras at mas lalong iilan ang nananatiling nagtatrabaho ng matagal para sa pasyente. Ngunit sa Pilipinas, nakita niya si Dr. Cardo at ang kanyang team na nagtatrabaho ng halos araw-araw ngunit walang reklamo sa kanilang mga mukha kundi puno ng sigasig. "May isa pang punto," dagdag ni Dr. Cardo. "Kahit na hindi perpekto ang medikal na sistema ng Pilipinas, ang aming health insurance system ay tumutulong sa lahat na magkaroon ng access sa medikal na serbisyo. Walang sinuman ang kailangang sumuko sa pagpapagamot dahil sa pinansyal na dahilan. Nangangahulugan ito na nakakaharap kami ng iba't ibang uri ng pasyente, mula sa simple hanggang sa komplikado. Napakalaking tulong nito sa pag-unlad ng mga doktor." Tumango si Erickson. "Ang puntong ito ay napakahalaga. Sa Europa, kahit mayroong universal health insurance, ang kahusayan ay medyo mababa. Maraming pasyente ang kailangang maghintay ng matagal bago maoperahan at dahil sa hindi pantay na paglalaan ng medikal na kagamitan, napakakaunti ng mga ospital na makakagawa ng komplikadong operasyon na nagreresulta sa maraming doktor na walang pagkakataon para sa praktikal na karanasan. Lalong nagka-interes ang dalawa sa kanilang pag-uusap mula sa medikal na sistema hanggang sa medical education, mula sa klinikal na karanasan hanggang sa inobasyon sa pananaliksik. Natuklasan ni Erickson na si Dr. Cardo ay hindi lamang isang napakahusay na siruhano kundi isa ring malalim na nag-iisip. Ang kanyang pag-unawa sa medisina, ang kanyang pag-aalala sa mga pasyente at ang kanyang pagkahilig sa medikal na propesyon ay lubos na humanga kay Erickson. Ang paggaling ni Max ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Isang linggo pagkatapos ng operasyon, nakabangon na siya at nakalakad. Bagamat medyo mahina pa, napakaganda ng kanyang mental na kalagayan. Nang dumating si Dr. Cardo de Guzman para mag-check up at nakita si Max na naglalakad sa kwarto ng pasyente, tumango siya ng may kasiyahan. "Napakaganda, napakabilis ng paggaling, mukhang napakagaling ng operasyon." Nagsalita si Max sa Ingles. "Salamat po, Dr. Cardo. Iniligtas niyo po ang buhay ko." Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit puno ng pasasalamat. Iwinagayway ni Dr. Cardo ang kanyang kamay.
Ito ang trabaho ko. Napakalakas mong bata na nakayanan mo ang ganitong kalaking operasyon. Napakahusay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Erickson. Dr. Eric, ayon sa kasalukuyang sitwasyon ng paggaling, makakalabas na si Max sa ospital sa loob ng isa pang linggo. Pagkatapos nito, kailangan lang siyang magpabalik-balik para sa regular na follow-up, ngunit ang malaking panganib ay nalampasan na. Napuno ng kagalakan, kinamayan ni Erickson si Dr. Cardo. Dr. Cardo, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi lang niyo iniligtas ang buhay ng aking anak, kundi ipinakilala niyo rin sa akin ang Pilipinas at ang medical profession sa isang bagong paraan. Nang hapong iyon, dinala ni Nurse Maris si Max sa wheelchair para maglakad-lakad sa hardin ng ospital. Naglakad si Erickson sa tabi. Nang makita niya ang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita sa mukha ng kanyang anak, na puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Sa hardin, maraming pasyente at pamilya ang nagpapahinga. Lahat sila ay napakapalakaibigan. Nang makita ang dayuhang binatilyo, tumango sila at ngumiti. Itinuro ni Nurse Maris ang isang mataas na gusali sa malayo at sinabi, "Ayan ang isa sa pinakamataas na gusali sa Metro Manila. Kapag gumaling ka na, maaari kang umakyat doon para tingnan ang night view ng Maynila. Napakaganda." Ang mga mata ni Max ay lumiwanag. "Talaga? Kailangan ko itong makita." Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ama. "Tay, maaari ba tayong bumalik sa Pilipinas ng madalas sa hinaharap? Gusto ko rito." Ngumiti si Erickson at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. "Oo anak, mula ngayon, babalik tayo taon-taon." Sa kanyang isip, naisip niya na hindi lang sila babalik, kundi gusto rin niyang dalhin ang medikal na karanasan ng Pilipinas pabalik sa Europa upang mas maraming tao ang makakaalam kung gaano kataas ang antas ng medisina dito. Habang nasa ospital, nakilala ni Erickson ang maraming pasyente at pamilya na Pilipino. May isang lalaki, si Mang Tomas, na ang anak na babae ay ginamot din sa neurosurgery. Madalas silang nag-uusap sa balkonahe. Si Mang Tomas ay isang prangka na tao. "Mr. Eric, iniisip niyo bang mahirap na bansa ang Pilipinas, hindi ba?" Si Erickson, sa totoo lang, ay may ganoong ideya noon. Karamihan ay dahil sa kawalan ng pag-unawa. Tumawa si Mang Tomas. "Haha, alam ko. Sa totoo lang, sobrang nag-improve na ang Pilipinas. Tingnan nyo, ang aming medikal na sistema, transportasyon, edukasyon, ay hindi nalalayo sa Europa at Amerika. Hindi lang kami mahilig magyabang. Hindi kami mahilig magdeklara sa lahat." Tinapik niya ang balikat ni Erickson. "Tama ang pagpunta niyo rito. Kapag bumalik ka na, tulungan mo kaming ipromote. Ipaalam mo sa mga dayuhan ang kabutihan ng Pilipinas." Mayroon ding si Aling Susan, isang batang ina na ang anak ay ginamot din sa ospital. Minsan, nakasalubong niya sila sa elevator. Magiliw siyang bumati sa Ingles. "Taga-Europa ba kayo? Nag-aral ako noon sa England. Ang Pilipinas, kahit maliit, ay talagang maganda ang medisina. Ang anak ko ay ginamot noon sa England at kailangan pang maghintay ng kalahating taon bago makakuha ng appointment. Dito sa Pilipinas, 1 linggo lang, gumaling na." Ang mga pagpapalitan na ito ay nagbigay kay Erickson ng mas malalim na pag-unawa sa Pilipinas. Natuklasan niya na ang mga Pilipino ay mababait at may pagmamalaki sa sarili. Lubos silang nagtitiwala sa kanilang sariling medikal na sistema. Ang kumpiyansang ito ay hindi bulag na kumpiyansa, kundi binuo sa matibay na tagumpay. Sa araw ng paglabas niya sa ospital, maraming tao ang naghatid sa kwarto ng pasyente. Nandyan si Dr. Cardo, si Nurse Maris, at ang ilang pasyente at pamilya na nakilala niya habang nasa ospital. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pagbati para sa mabilis na paggaling ni Max. Nagdala pa si Mang Tomas ng suman at buko pie bilang espesyal na regalo. Ito ay Filipino dessert. Ibigay mo sa iyong mga kaibigan sa Sweden para tikman. Ang mga mata ni Nurse Maris ay medyo namula. "Max, mag-ingat ka. Kung may problema, tawagan mo lang kami." Inabot niya ang isang maliit na elepanteng laruan kay Max. "Ito, para sa iyo bilang souvenir. Sana ay maging matatag at matapang ka tulad ng maliit na elepante ng Pilipinas." Kinuha ni Max ang laruan at niyakap ng mahigpit. "Salamat Ate Maris. Mamimiss ko kayong lahat." Ang kanyang Tagalog ay hindi pa masyadong magaling, ngunit ang mga salitang ito ay sinabi niya ng taos puso.
Sa huli, kinamayan ni Dr. Cardo si Erickson. Dr. Eric, sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magtrabaho ulit ng magkasama. Walang hangganan ang medisina. Pareho tayong may iisang layunin, ang pagliligtas ng buhay ng mga tao. Tumango ng mariin si Erickson. Oo, ang karanasang ito ay nagpabago sa aking pananaw sa maraming bagay. Pagbalik ko, susulat ako ng isang artikulo na nagre-rekomenda sa tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng neurosurgery upang mas maraming tao ang makakaalam ng kahusayan dito. Habang umaalis sa ospital, lumingon si Erickson at tiningnan ang mataas na gusali. Ang kanyang puso ay puno ng komplikadong emosyon. Isang buwan bago, dumating siya rito ng may pag-asa. Ngayon, umaalis siya kasama ang kanyang muling isinilang na anak. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at paggalang. Sa daan patungo sa airport, tiningnan ni Max ang tanawin ng Maynila sa bintana ng kotse. Tay, ang ganda ng Maynila. Sa hinaharap, kailangan kong mag-aral sa universidad dito. Ngumiti si Erickson. Mabuti anak. Kung gusto mo, susuportahan ka ni tatay. Tiningnan niya ang kanyang anak na puno ng sigla at naramdaman na sulit ang lahat. Pagbalik sa Sweden, sinimulan ni Erickson ang pagsulat ng artikulong iyon. Itinala niya ang mga detalye ng proseso ng paggaling ni Max sa PGH sa Maynila. Sinuri ang mga kalamangan ng medikal na sistema ng Pilipinas at ikinumpara ang pagkakaiba sa pagitan ng Europa at Pilipinas sa komplikadong neurosurgery. Pagkatapos mailathala ang artikulo, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa European medical community. Maraming doktor, pagkatapos basahin ito, ay nagulat. Talaga bang umabot na sa antas na ito ang neurosurgery ng Pilipinas? Sa loob ng isang panahon, ang PGH ay nakatanggap ng maraming kahilingan para sa exchange program mula sa Europa. Maraming doktor ang gustong pumunta upang pag-aralan ang kanilang mga advanced na technique sa operasyon. Nagbigay din si Erickson ng isang espesyal na lecture sa isang akademikong medikal na kumperensya na may pamagat na Ang Himala sa Medisina na aking nakita sa Pilipinas. Sa lecture, sinabi niya ng walang pag-aalinlangan ang kanyang pagkagulat. Mga kasamahan, kailangan kong aminin na bago ako pumunta sa Pilipinas, mayroon akong mga pagkiling tungkol sa antas ng medisina doon. Akala ko ang Europa ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng medisina at ang iba ay nakasunod lamang. Ngunit ang karanasang ito ay nagparamdam sa akin na ang tunay na medisina ay hindi nakasalalay sa kung gaano kamoderno ang iyong kagamitan, kundi sa kung gaano kakaraming karanasan ang mayroon ka at kung gaano ka responsibilidad. Ang mga doktor na nakaupo sa ibaba ay nakikinig ng maingat. May nagtaas ng kamay at nagtanong, Professor Eric, ano sa tingin niyo ang pinakamaraming dapat nating matutunan mula sa medikal na sistema ng Pilipinas? Seryosong sumagot si Erickson. Sa tingin ko, mayroong 3 puntos. Una, ang pagkakataon para sa praktikal na karanasan. Ang mga Filipino na doktor ay kailangang humarap sa maraming pasyente araw-araw na nagpapatindi sa kanilang kasanayan. Pangalawa, ang pagtutulungan ng team. Napakahusay ng kanilang interdisciplinary meeting. Ang bawat espesyalista ay nakakapagbigay ng kanilang sariling espesyal na opinyon. Pangatlo, ang saloobin sa serbisyo. Ang taos-pusong pag-aalaga ay isang bagay na hindi magawa ng marami sa aming mga ospital. Ang lecture na ito ay ipinadala sa Pilipinas. Si Dr. Cardo de Guzman, pagkatapos makita ito, ay labis na naantig. Nagpadala siya ng email kay Erickson, "Salamat sa inyong pagkilala. Ito ay isang malaking inspirasyon para sa Filipino medical community. Sa totoo lang, palagi rin kaming natututo mula sa Europa at Amerika. Ang medisina ay dapat na magkaroon ng palitan at umunlad ng magkasama. Lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Madalas silang nagvi-video call upang talakayin ang ilang mahihirap na kaso, nagbabahagi ng karanasan sa isa't isa. Inanyayahan din ni Dr. Cardo si Erickson na maging visiting professor sa Pilipinas. Malugod na tinanggap ito ni Erickson. Pagkatapos ng 6 na buwan, dinala ulit ni Erickson si Max sa Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi para magpagamot, kundi para sa follow-up check-up at para magbakasyon. Ganap nang gumaling si Max at mas malakas pa kaysa noong bago siya nagkasakit. Masigla siyang nagsalita kay Nurse Maris. Ate Maris,
Nag-gym na ako araw-araw ngayon. Napakalakas ng katawan ko. Masayang sinabi ni Nurse Maris, "Wow, ang lakas mo na talaga. At mayroon ka pa bang pagkahilo o sakit ng ulo?" "Wala na po," proud na sabi ni Max. Napaka-perpekto ng operasyon ni Dr. Cardo. Wala na po akong anumang side effect. Ang resulta ng follow-up check-up ay ayon sa inaasahan. Lahat ng indicators ay normal. Walang senyales ng pagbabalik ng tumor. Tiningnan ni Dr. Cardo ang mga imahe at sinabi ng may kasiyahan, "Napakaganda, panatilihin mo lang iyan. Ngunit kailangan pa ring magpabalik-balik para sa regular na follow-up. Sa unang 3 taon, kailangan kang bumalik tuwing kalahating taon." Nagsalita si Erickson. "Walang problema. Masaya kaming pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, ito na ang naging pangalawang tahanan namin." Sa pagbisitang ito sa Maynila, ginugol ni Erickson ang kanyang bakanteng oras sa pag-aaral ng medical education ng Pilipinas. Binisita niya ang College of Medicine ng University of the Philippines Philippine General Hospital at ang University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Naglibot sa mga ospital at nakipag-usap sa mga guro tungkol sa sistema ng pagsasanay. Natuklasan niya na ang pagsasanay ng mga resident doctor sa Pilipinas ay talagang napakatindi. Bagamat mas mahaba ang oras ng trabaho kaysa sa Europa at Amerika, mas marami ang natututunan. Isang batang resident doctor na katatapos lang maging espesyalista, si Dr. Joel, na nasa kalagitnaan ng 30s, ay nakipag-usap sa kanya. Napakasigla ni Dr. Joel. "Professor Eric," sabi ni Dr. Joel, "talagang masipag kaming magtrabaho ng mga Filipino na doktor. Ang pagtatrabaho ng mahigit 10 oras sa isang araw ay normal. Kadalasan, kailangan din kaming mag-duty sa holiday. Ngunit sa tingin ko, sulit ito dahil nakakatulong kami sa mga tao." "Hindi ba kayo napapagod ng sobra?" tanong ni Erickson. "Hindi ba kayo nag-iisip na magpalit ng mas madaling trabaho?" Ngumiti ng bahagya si Dr. Joel. "Siyempre, napapagod. Minsan, gusto kong umiyak sa pagod. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang isang pasyente na gumaling at umalis sa ospital, ang pakiramdam ng tagumpay ay walang katumbas. At mayroon kaming mga Filipino na doktor ng tradisyon. Itinuturing namin ang mga pasyente na parang pamilya." Paano namin pababayaan ang pamilya? Ang mga salitang ito ay lubos na humanga kay Erickson. Naalala niya ang maraming doktor sa Sweden na pumili ng medikal na propesyon dahil lamang sa ito ay isang stable na trabaho. Iilan lang ang gumagawa nito nang may tunay na pag-ibig sa medikal na propesyon. Ngunit sa Pilipinas, nakita niya ang isang grupo ng mga doktor na puno ng tunay na sense of mission. Itinuturing nila ang medisina bilang isang pananampalataya, hindi lamang isang trabaho. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Dr. Cardo si Erickson at Max na maghapunan sa kanilang bahay. Ang asawa ni Dr. Cardo, si Aling Susan, ay isang mahinahon at mabait na babae na napakahusay magluto. Ang lamesa ay puno ng mga Filipino na pagkain tulad ng sinigang na hipon, adobo, kare-kare at mainit na lechon kawali. "Magumpisa na kayo, Mr. Eric. Huwag po kayong mahiya." Masiglang inanyayahan ni Dr. Cardo si Erickson na kumain. "Subukan niyo ang aming simpleng Filipino na pagkain. Kahit hindi ito kasing karangyan ng inyong European na pagkain, hindi naman ito masama." Tinikman ni Erickson ang isang kutsara ng sinigang na hipon. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag. "Wow, napakasarap nito. Sa tingin ko, mas masarap pa ito kaysa sa European na pagkain." Sa totoo lang, iyon ang nasa isip niya. Ang Swedish na pagkain ay medyo simple, paano ito makukumpara sa iba't ibang at makulay na Filipino na pagkain? Lalong kumain ng husto si Max. "Tay, maaari ba tayong manatili sa Pilipinas ng isa pang 2 araw? Gusto kong kumain ng luto ni Tita Susan ng mas marami pa." Ngumiti si Aling Susan ng napakalapad. "Manatili ka hanggat gusto mo. Magluluto ako ng masasarap na pagkain para sa iyo araw-araw." Mayroon ding anak na babae si Dr. Cardo, si Mia, na kasalukuyang nasa 2nd taon ng medical school sa UST. Si Mia ay isang masigla at maliwanag na dalagita na may malalaking mata na kumikinang. Matatas siyang nakipag-usap kay Max sa Ingles. "Max, napakaganda ng paggaling mo.
Dapat siguro ay magpasalamat ka sa akin? Tumango ng seryoso si Max. Oo, Tio Cardo, kayo ang aking benefactor na nagligtas sa aking buhay. Sa hinaharap, gusto kong maging kasing galing na doktor nyo. Natuwa si Dr. Cardo nang marinig ito. Mabuti, maligayang pagdating sa malaking pamilya ng medisina, ngunit ang pagiging doktor ay mahirap. Kailangan mong maghanda ng mabuti. Hindi ako natatakot sa hirap, sabi ni Max. Nalampasan ko na ang buhay at kamatayan. Alam ko kung gaano kahalaga ang buhay. Kung makakatulong ako sa mas maraming tao, sulit ang lahat ng hirap. Ang hapunan na ito ay puno ng init. Ang dalawang pamilya ay nag-usap tungkol sa maraming bagay. Nalaman ni Erickson na pinili ni Dr. Cardo ang medisina dahil sa karanasan ng kanyang pamilya na nagkasakit noon. Ang kanyang ama ay nagkasakit ng malubha noong bata pa siya at sa kabutihang palad ay nakakita ng isang mahusay na doktor kaya siya nabuhay. Mula noon, ipinangako ni Dr. Cardo sa kanyang sarili na maging isang doktor na makakapagligtas ng buhay ng mga tao, kaya lubos kong naiintindihan ang nararamdaman niyo noon, sabi ni Dr. Cardo. Ang makita ang mahal mo sa buhay na naghihirap ngunit walang magawa, masakit talaga iyon. Doktor ako sa loob ng maraming taon at sana ay makatulong ako sa mas maraming pamilya na hindi na dumaan sa ganitong sakit. Bumuntong hininga si Erickson nang may pasasalamat. Nagawa niyo na iyon at napakahusay. Ngayon ko lang naintindihan na ang isang tunay na dakilang doktor ay hindi ang taong naglathala ng maraming artikulo o nakatanggap ng maraming parangal, kundi ang taong nag-iisip sa pasyente ng taos puso. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Mia si Max na maglakad-lakad sa kalapit na night market. Agad na naging magkaibigan ang dalawang teenager. Samantala, nanatiling nag-uusap sa sala si Erickson at Dr. Cardo. Nag-usap sila mula sa medisina hanggang sa buhay, mula sa trabaho hanggang sa pamilya. Habang nag-uusap, lalo silang naging malapit. Naghain si Dr. Cardo ng isa pang pitzel ng masarap na tsaa para kay Erickson. Ito ay Filipino oolong tea. Dahan-dahan niyo pong tikman. Buntong hininga niya. Sa totoo lang, napakataas ng pressure sa pagiging doktor, lalo na kaming mga siruhano. Ang bawat operasyon ay isang sayaw sa talim ng kutsilyo. Minsan, sa gitna ng gabi, makakatanggap ka ng emergency call, kailangan mong magmadali sa ospital agad at tumayo ng 10 oras. Ngunit wala tayong ibang pagpipilian. Ito ang aming trabaho. Tumango si Erickson, naiintindihan ko. Sa Sweden, ang pressure sa trabaho ng mga doktor ay medyo mababa dahil sa mahigpit na limitasyon sa oras ng trabaho. Ngunit nagdudulot din ito ng problema. Maraming doktor ang kulang sa praktikal na karanasan. Kapag nakakita sila ng komplikadong kaso, wala silang magawa. Iyan ang kalamangan ng Pilipinas. Sabi ni Dr. Cardo, kahit na marami ang aming workload at mataas ang pressure, marami kaming karanasan. Alam niyo ba, ang operasyon na ginagawa ko sa isang taon ay maaaring katumbas ng 5 taong trabaho ng isang European na doktor. Kaya, pamilyar kami sa iba't ibang sitwasyon. Nag-usap ang 2 hanggang gabi. Maraming natutunan si Erickson, natuklasan niya na si Dr. Cardo ay hindi lamang isang napakahusay na doktor, kundi isang tao ring may kaluluwa. Ang kanyang pagkahilig sa medikal na propesyon, ang kanyang pag-aalala sa mga pasyente, at ang kanyang pagsasanay sa mga bagong henerasyon ay lubos na iginagalang ni Erickson. Bago umuwi, binigyan ni Dr. Cardo si Erickson ng isang set ng mga klasikong medikal na aklat ng Pilipinas. Basahin mo ang mga aklat na ito. Ito ay klinikal na karanasan na naipon namin sa loob ng maraming taon, baka makatulong sa iyo. Maingat na kinuha ni Erickson ang mga aklat. Maraming salamat. Pag-aaralan ko ito ng detalyado at ibabahagi ang mga karanasang ito sa aking mga kasamahan sa Europa. Pagkatapos bumalik sa Sweden, sinimulan ni Erickson na ipatupad ang ilang praktika ng Pilipinas sa kanyang sariling ospital tulad ng pagtatatag ng isang interdisciplinary meeting system, pagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng medical personnel, at pagsasanay upang mapabuti ang saloobin sa serbisyo. Bagamat nakaranas ng ilang balakid, ang mga resulta ay naging kapansin-pansin na mas mahusay. Ang kasiyahan ng pasyente ay tumaas ng malaki.
Inanyayahan din niya si Dr. Cardo na maging isang visiting scholar sa Sweden. Nagkasama silang gumawa ng ilang komplikadong operasyon na nagbukas ng mata ng mga Swedish na doktor. Isang batang doktor, pagkatapos manood ng operasyon ni Dr. Cardo, ay napabulalas. "Oh my God! Hindi pa ako nakakita ng ganitong detalyadong operasyon, parang sining." Mapagkumbabang sinabi ni Dr. Cardo, "Walang espesyal. Maraming doktor sa Pilipinas ang makakagawa nito. Karamihan ay dahil sa maraming pagsasanay, kaya matatag ang kamay. Ang pagpapalitan na ito ay lubos na nakinabang sa magkabilang panig. Ang mga Swedish na doktor ay natuto ng mga teknik ng operasyon ng Pilipinas. Natuto rin si Dr. Cardo ng mga kalamangan ng medikal na pananaliksik sa Europa. Natanto ng dalawang panig na kailangan ng medisina na matuto mula sa isa't isa upang makumpleto ang isa't isa. Patuloy ding nakikipag-ugnayan si Max sa Pilipinas. Madalas siyang nagpapadala ng email kay Nurse Maris at Dr. Cardo upang iulat ang kanyang sitwasyon. Palaging mabilis na tumutugon si Nurse Maris, nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan at nagbabahagi ng mga kawili-wiling kwento ng Pilipinas. Pagkatapos ng isang taon, madaling nakapasok si Max sa medical school ng Cambridge University. Sa araw na dumating ang acceptance letter, agad niyang ipinagbigay alam ang magandang balita kay Dr. Cardo. "Tio Cardo, nakapasok na ako sa Cambridge. Mag-aaral ako ng medisina. Sa hinaharap, magiging kasing galing ako nyo." Masayang ngumiti si Dr. Cardo sa video. "Congratulations, Max. Ngunit mahirap ang pag-aaral ng medisina. Kailangan mong maghanda ng mabuti, ngunit naniniwala ako na magagawa mo iyon dahil nalampasan mo na ang buhay at kamatayan. Mas naiintindihan mo ang kahulugan ng buhay kaysa sa iba." Seryosong sinabi ni Max, "Tio Cardo, kung hindi dahil sa inyo, wala akong pagkakataon na makapasok sa universidad. Binigyan niyo ako ng pangalawang buhay. Aalagaan ko itong mabuti at sa hinaharap tutulungan ko ang mas maraming tao tulad niyo." Ang mga salitang ito ay nagpadilim sa mga mata ni Dr. Cardo. Mabuting bata, dahil sa mga salitang ito, sulit ang lahat ng hirap namin. 1 taon pa. Matapos ni Max ang kanyang unang taon sa Cambridge, nag-apply siya para sa isang summer internship sa Philippine General Hospital sa Maynila. Malugod na tinanggap ito ni Dr. Cardo. "Maligayang pagdating. Tuturuan kita ng husto." Ang tagaraw na iyon, ginugol ni Max ang 2 buwan na hindi malilimutan sa PGH sa Maynila. Sinundan niya si Dr. Cardo sa pag-check up sa mga kwarto ng pasyente, nanood ng mga operasyon at nag-aral na sumulat ng kasaysayan ng pasyente araw-araw. Siya ay abala hanggang sa hindi niya na namalayan. Kahit pagod, naramdaman niya na puno siya araw-araw. Palagi siyang may natututunang bago. Si Nurse Maris ay na-promote na bilang head nurse, ngunit inalagaan pa rin niya si Max tulad ng dati. "Max, pagod ka ba ngayon? Magpahinga ka naman. Huwag kang magtrabaho ng sobra." Ngumiti si Max. "Ate Maris, ayos lang ako. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kahirap ang pagiging doktor. Napakahusay niyo talaga." Minsan, napanood ni Max ang isang napakakomplikadong operasyon ni Dr. Cardo. Nagsimula ang operasyon alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ng 14 na oras. Tumayo si Dr. Cardo sa buong oras, hindi man lang nakainom ng tubig, ngunit ang kanyang kamay ay napakatatag, walang kahit bahagyang panginginig. Pagkatapos ng operasyon, nakita ni Max si Dr. Cardo na nagtanggal ng guwantes. Medyo nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang noo ay puno ng pawis, ngunit may ngiti sa mukha ni Dr. Cardo. Matagumpay ang operasyon. Sana ay gumaling ang pasyente. Lubos na naantig si Max. "Tio Cardo, napakagaling niyo talaga. Kailan kaya ako magiging kasing galing niyo?" Tinapik ni Dr. Cardo ang kanyang balikat. "Dahan-dahan lang, mahaba ang landas ng medisina. Kailangan ng tiyaga at dedikasyon. Bata ka pa, marami ka pang oras para matuto." Sa panahon ng internship, nakilala rin ni Max ang maraming Filipino na medical student. Natuklasan niya na ang mga kasamahan niyang ito ay napakagaling at labis na masisipag. May isang medical student na nagngangalang Jirayu na nag-aaral hanggang gabi araw-araw at kailangan niyang gumising ng alas 10 ng umaga para sumunod sa doktor sa operasyon. Usi sa tanong ni Max, "Gino,
Hindi ka ba napapagod ng sobra? Bakit ka napakasipag? Ngumiti ng bahagya si Gino. Ayos lang. Nasasanay na ako. Hindi na ako napapagod. At sa tingin ko, ganito dapat ang pag-aaral ng medisina. Kung hindi, paano ka gagaling? Tumigil siya sandali. Alam mo ba, napakatindi ng kompetisyon sa aming mga Filipino na medical student. Lahat ay masisipag. Kung hindi ka masisipag, maiiwan ka. Ang ganitong kapaligiran ng pag-aaral ay ikinagulat ni Max. Sa Cambridge, kahit na binibigyang diin ang pag-aaral, wala itong kasing tindi na kapaligiran tulad sa Pilipinas. Sinimulan niyang suriin ang kanyang sarili, baka hindi pa siya masipag. Nang matapos ang tag-araw na iyon, lumaki si Max mula sa isang naguguluhan na medical student tungo sa isang intern na may pangunahing klinikal na kamalayan. Isinulat ni Dr. Cardo sa kanyang evaluation form ng internship. Si Max ay isang matalino at masipag na estudyante na may tunay na pag-ibig sa medikal na propesyon. Naniniwala ako na sa hinaharap, siya ay magiging isang napakahusay na doktor. Bago umuwi, binisita ni Max si Nurse Maris, Mang Tomas at iba pang pasyente na nag-alaga sa kanya. Lahat sila ay masaya na makita siyang lumaking maayos. Lahat sila ay nagbigay ng encouragement na pag-aralan niya ng mabuti at maging isang mahusay na doktor sa hinaharap. Tinapik ni Mang Tomas ang balikat ni Max at sinabi, "Binata, nagkaroon ka ng ganitong tagumpay dahil sa nakakita ka ng mahusay na doktor at dahil din sa ikaw ay matatag. Sa hinaharap, kapag naging doktor ka na, tandaan mo na alagaan ang bawat pasyente ng taos puso tulad ni Dr. Cardo." Tumango ng seryoso si Max. "Gagawin ko po iyan, Tito. Iniligtas ng Pilipinas ang buhay ko. Hinding-hindi ko po iyon malilimutan." Pagkatapos ng 5 taon, nagtapos si Max sa Cambridge Medical School at nakakuha ng posisyon bilang neurosurgery resident doctor na may mahusay na academic record. Agad niyang ipinagbigay alam ang magandang balita kay Dr. Cardo. "Tio Cardo, sa wakas ay naging doktor na ako." Masayang ngumiti si Dr. Cardo sa video. "Napakaganda. Congratulations. Ngunit ang residency period ay ang simula ng tunay na pagsubok. Kailangan mong magsikap," sabi ni Max. "Gusto kong magsimula sa basic training sa England at pagkatapos ay mag-apply para sa advanced study sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng husto sa inyo at dalhin ang mga teknik ng Pilipinas pabalik sa Europa." Lubos na sinang-ayunan ni Dr. Cardo ang ideyang ito. Mabuti, maligayang pagdating. Sa panahong iyon, magsasama tayong mag-ooperahan, magtatalakay ng mga kaso. Naniniwala akong marami kang makukuha. Dahil dito, sinimulan ni Max ang kanyang buhay bilang resident doctor. Tulad ng sinabi ni Dr. Cardo, napakahirap ng panahong ito. Araw-araw, kailangan niyang harapin ang iba't ibang uri ng pasyente at emergency. Madalas siyang kailangang mag-duty sa gabi at harapin ang mga emergency case. Ngunit sa tuwing nakakaharap siya ng hirap, naaalala niya ang mga doktor na nakita niya sa PGH sa Maynila, naaalala ang kanilang dedikasyon at sigasig. Nagkaroon ulit siya ng lakas. Pagkatapos ng 2 taon, sa wakas ay dumating si Max sa PGH sa Maynila para sa advanced study. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pasyente, hindi na intern, kundi isang kwalipikadong resident doctor na makakapaghawak na ng ilang kaso ng mag-isa sa ilalim ng pangangasiwa ni Dr. Cardo. Si Dr. Cardo ay nasa kalagitnaan na ng 50s. Mas dumami ang kanyang uban, ngunit nananatiling mahusay ang kanyang isip. Nang makita niya si Max, masaya siyang nagsalita. "Max, welcome home." Ang mga salitang ito ay lubos na nakaantig kay Max. Oo, ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan niya. Sa isang taong advanced study na ito, maraming natutunan si Max. Sinundan niya si Dr. Cardo sa daan-daang operasyon, humawak ng iba't ibang komplikado at mahihirap na kaso. Mabilis na umunlad ang kanyang kasanayan. At ang mas mahalaga, natutunan niya ang saloobin ni Dr. Cardo sa pasyente ang taos-pusong pag-aalaga, ang espiritu ng hindi pagsuko. May isang kaso na lalo siyang naantig. Ito ay isang lola na nasa 60s na nagkasakit ng sakit na katulad ng kay Max noon. Sinabi ng maraming ospital na wala ng lunas. Lumapit ang pamilya sa pamilya ni Dr. Cardo, lumuhod sa sahig, nagmamakaawa,
Doktor, tulungan niyo po ang nanay ko. Gusto pa niyang mabuhay para makita ang paglaki ng kanyang apo. Maingat na tiningnan ni Dr. Cardo ang mga imahe, nag-isip ng matagal at sa huli ay sinabi, napakataas ng panganib ng operasyon, ngunit handa akong subukan. Gayunpaman, kailangan ninyong maghanda ng mabuti. Ang operasyon na iyon ay tumagal ng 12 oras. Tumulong si Max sa buong oras. Nakita niya na ang pamamaraan ni Dr. Cardo ay napakatumpak. Ang bawat hiwa ay ginawa ng tama. Kailangan niyang alisin ang tumor at protektahan ang mahalagang ugat. Sa huling bahagi, medyo nanginginig ang kamay ni Dr. Cardo, ngunit nagpatuloy pa rin siya at tinapos ang huling tahi. Matagumpay ang operasyon. Ang unang salita ng lola pagkatapos niyang magising ay, "Nasaan ang aking apo? Gusto kong makita ang aking apo." Umiyak ang buong pamilya at niyakap si Dr. Cardo nang may pasasalamat. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ni Max kung ano ang ibig sabihin ng doktor na may kaluluwa. Ang doktor ay hindi lamang isang propesyon, kundi isa ring misyon, isang responsibilidad. Nang matapos ang advanced study, lumaki na si Max bilang isang tunay na napakahusay na neurosurgeon. Labis na nasiyahan si Dr. Cardo sa kanyang pagganap. "Max, mahusay ka na ngayon. Pagbalik mo, gamitin mo ang iyong natutunan para makatulong sa mas maraming pasyente." Medyo namula ang mga mata ni Max. "Tio Cardo, salamat po sa inyong pagtuturo sa loob ng maraming taon. Hindi lang niyo iniligtas ang buhay ko, kundi tinuruan niyo rin akong maging isang mahusay na doktor." Ngumiti si Dr. Cardo. "Baliw na bata, iyan ang dapat kong gawin. Nagkaroon ka ng ganitong tagumpay dahil sa sarili mong pagsisikap at dedikasyon." Pagkatapos bumalik sa England, nagsimulang magtrabaho si Max sa isang malaking ospital sa London. Dinala niya ang mga teknik at ideya na natutunan niya mula sa Pilipinas. Hindi nagtagal, siya ay namumukod-tangi sa ospital. Gumawa siya ng ilang komplikadong operasyon na hindi tinanggap ng iba. Napakataas ng kanyang success rate. Unti-unti siyang nagkaroon ng reputasyon sa English neurosurgery community. Minsan, may isang pasyente na dumating sa ospital. Halos pareho ang sitwasyon sa kaso ni Max noon. Sinabi ng ibang mga doktor na wala ng lunas at inirerekomenda na itigil na ang paggamot. Ngunit tiningnan ni Max ang mga imahe at sinabi ng may kumpiyansa, "Magagawa ko ang operasyon na ito." Nag-aalangan ang head of department. "Max, masyadong mataas ang panganib. Paano kung mabigo?" Sabi ni Max, "Boss, alam ko na mataas ang panganib, ngunit kung hindi natin susubukan, wala talagang pag-asa ang pasyenteng ito. Marami na akong nakitang ganitong kaso sa Pilipinas. Ang success rate ay hindi talaga kasing baba ng inaakala." Sa huli, inaprubahan ng ospital. Ginamit ni Max ang mga pamamaraan na itinuro sa kanya ni Dr. Cardo at matagumpay niyang natapos ang operasyon. Pagkatapos gumaling ng pasyente, lumuhod ang pamilya sa sahig nagpapasalamat kay Max ng may kagalakan. "Doktor, kayo ang aming benefactor na nagligtas sa aming pamilya." Tinulungan sila ni Max na tumayo. "Huwag po kayong magpasalamat. Kung magpapasalamat kayo, pasalamatan niyo si Dr. Cardo de Guzman ng Pilipinas. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng ito." Ang kaso na ito ay lalong nagpatanyag kay Max sa English medical community. Maraming media ang nag-interview sa kanya, nagtatanong kung paano niya ito nagawa. Sa tuwing ito ay nangyayari, binabanggit niya ang Pilipinas, binabanggit niya si Dr. Cardo, binabanggit niya ang Philippine General Hospital sa Maynila. Sa isang interview sa BBC, sinabi niya, "Maraming tao ang nag-iisip na ang medisina sa Europa at Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit gusto kong sabihin na ang antas ng medisina ng Pilipinas ay hindi nalalayo sa amin. Sa ilang larangan, mas malakas pa. Kung hindi dahil sa Filipino na doktor na nagligtas sa buhay ko, hindi ako makakatayo rito. Sana ay mas maraming tao ang makakaunawa sa kahusayan ng Filipino na medisina." Ang interview na ito ay lumaganap ng malawakan sa internet na nagpakilala sa Pilipinas sa maraming European. Sa totoo lang, ang Pilipinas ay hindi isang maliit na bansang nahuhuli, kundi isang bansa na may medikal na serbisyo na nasa pinakamataas na antas ng mundo. Nakita ni Erickson ang tagumpay ng kanyang anak at naramdaman niya ang labis na kagalakan.
Nagretiro na siya ngayon, ngunit nagpapatuloy pa rin siya sa ilang medical exchange work. Madalas siyang naglalakbay sa pagitan ng Sweden at Pilipinas, nagpo-promote ng medical cooperation ng dalawang bansa. Lalong tumibay ang pagkakaibigan niya at ni Dr. Cardo. Madalas silang nagvi-video call, nagbabahagi ng buhay sa isa't isa. Si Mia, ang anak na babae ni Dr. Cardo, ay lumaki na rin bilang isang mahusay na doktor na nagtatrabaho sa PGH sa Maynila. Samantala, nakakita na rin si Max nang makakasama sa buhay isang English na doktora. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Isang taon, bumalik si Erickson at Max sa Maynila upang dumalo sa anibersaryo ng Philippine General Hospital. Sa araw na iyon, inanyayahan ng ospital ang maraming pasyente at pamilya na ginamot doon. Lahat sila ay nagtipon upang ibahagi ang kanilang mga kwento. Nang si Max na ang magsalita sa entablado, sumaludo ang palakpakan sa buong kwarto. Matatas siyang nagsalita ng Tagalog, "Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Max. 10 taon na ang nakalipas, hinarap ko ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko dito. Noong panahong iyon, ako ay hinatulan ng kamatayan. Sinabi ng buong Europa na wala na akong lunas. Ngunit tinanggap ako ng Pilipinas. Iniligtas ni Dr. Cardo de Guzman ang buhay ko. Binigyan ako ng pangalawang buhay. Huminto siya sandali. Medyo namula ang kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, palagi kong iniisip kung paano ko suklian ang kabutihan na ito. Pagkatapos, naintindihan ko na ang pinakamahusay na paraan ng pagsuporta ay ang maging isang doktor na tulad ni Dr. Cardo upang makatulong sa mas maraming tao. Ngayon, masasabi ko nang may pagmamalaki na nagawa ko na. Nakatulong ako sa daan-daang pasyente sa England na tulad ko noon. At ang lahat ng ito ay dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang doktor ay may kaluluwa. Ang palakpakan ay patuloy na umalingaw-ngaw. Nakaupo si Dr. Cardo sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Hindi niya inakala na ang binatilyong walang malay noong araw na iyon ay lalaki upang maging isang napakahusay na doktor ngayon at dadalhin ang kanyang natutunan upang makatulong sa mas maraming tao. Iyan ang kahulugan ng medikal na pagmamana. Pagkatapos ng seremonya, diretsyong lumapit si Max kay Dr. Cardo at niyakap siya ng mahigpit. "Tio Cardo, salamat po sa pagbabago ng buhay ko." Tinapik ni Dr. Cardo ang kanyang likod, "Baliw na bata. Nagkaroon ka ng ganitong tagumpay dahil sa sarili mong pagsisikap. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang doktor." Tumayo si Erickson sa tabi, tinitingnan ang mainit na eksenang ito. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. 10 taon na ang nakalipas, lumuhod siya at umiyak sa labas ng kwarto ng pasyente na nagsasabing ang Diyos ay nasa Pilipinas. Ngayon, naniniwala pa rin siya dito dahil ang Pilipinas ang nagbigay ng pangalawang buhay sa kanyang anak at nagpabago sa kanyang pag-unawa sa medisina. Nang gabing iyon, naghapunan ulit sila sa bahay ni Dr. Cardo. Si Aling Susan ay naghanda pa rin ng masasarap na pagkain. Lahat sila ay nakaupo, nag-uusap tungkol sa mga pagbabago sa loob ng mga taon. Si Mia ay isa na ngayong mahusay na doktor, nagtatrabaho sa PGH sa Maynila. Nagbahagi siya ng mga karanasan sa ospital kay Max. Masayang nag-usap ang dalawang teenager. Tinaas ni Dr. Cardo ang kanyang baso. "Para sa ating pagkakaibigan, para sa medical profession, para sa lahat ng pasyente na iniligtas natin. Cheers!"